Alright, welcome back sa Sticks and Pedals. Finally, may bagong video akong may upload. At ito yon, kotse to ng kapatid ko, si Dabu. Searching siya sa YouTube, tsaka sa Facebook, tsaka sa actually Spotify. May mga nirelease na siyang album and songs. Kasi gitarista rin siya, so pinahiram niya sa akin tong kotse niya. Ito nga pala yung second gen na Wigo. Okay din. Yun. Pinahiram niya sa akin tong kotse para i-review, walk around. Tingnan natin kung anong meron sa latest generation ng Wigo. Ito ay third generation na, no? So thank you, Boo and Ses, sa pagpapahiram. Ang cute-cute, oh. Yan. So unang-una natin titingnan syempre yung sa harapan ng kotse. Yan. Yung hood niya is very different. Meron siyang muscular, mga lines dito sa pinaka-hood niya. Papansin niyo. Tapos yung chrome na accent sa harapan going from one headlight to the other. Tapos yung chrome na emblem ni Toyota. And then, yung grill niya, hindi 100% ng grill niya ay open, which is, I think, para sa, syempre, sa cooling at saka protection na rin ng engine kapag umuulan and stuff. Para hindi rin pasukan ng mga debris yung grill. Tapos, another thing is, naka-LED na siya, na headlights. Nakita ko ang liwanag ito sa gabi. Ganda ng design nila. Actually, yun ang isa sa gusto ko sa mga Toyota Wigo ever since. Kasi, nagkaroon ako ng first generation na Wigo. Lang siya, halogen, H4. Pero maliwanag yung ilaw niya. Unlike nung bigla ako nagpalit ng Vios, hinang-hina ako sa ilaw. Tapos, still, dito kay third generation, ganun pa rin. So, LED na siya, maliwanag pa rin. And you also have your DRL, which also acts like a fog light kapag gabi. Maliwanag actually yung DRL fog lights niya. So, daytime, maliwanag siya. Tapos, pag sa gabi, parang na rin siyang fog light. Okay na okay din siya. And then, yun, I think that's it with the front. Actually, yung harap, para siyang naging medyo hawig sa Hilux, hindi ako nagkakamali. Medyo na siya. Mas aggressive ang itsura niya. Unlike yung dati na cute-cute pa eh. Ngayon, aggressive na itsura. And then, let's go to yung roof. Wala siyang sunroof. Tapos meron siyang ito sa likod, antenna. And you have your spoiler at the back, and then meron kang sa likod medyo parang mas malapad na siya kung tinignan mo. Tapos medyo flat yung likod din niya. Yung kanyang tailpipe ayan doon sa ilalim, nakatago. Then yun, tingnan natin yung trunk since nandito na tayo sa likod. Trunk space, malaki siya kasi yung dun sa dati ko ring Wigo, nalalagyan namin ng dalawang gitara, bass guitar and electric guitar kasya. Ito, marami silang gamit sa likod kasi yung panglinis ng kotse syempre, tapos meron silang dog, may car cover, kasya lahat dyan, nalalagyan pa niya ng gitara. Tapos, dun sa Wigo ko dati walang cover na ganito. Ito meron na. Yung sandalan sa likod na i-fold siya kung kailangan mo ng more space. Pero hindi siya 60-40 split, so isang buong sandalan siyang binababa. Okay, sabi sa doon sa isang napanood kong YouTube video, hindi ko lang din na search kung ilang exactly yung capacity ng trunk, pero mga 200 liters ang capacity niya. Tapos, meron din siyang spare tire, of course, and yung tools na sa ilalim. Ito ay Steelies, hindi siya yung kamukha ng Mags. Pero at least, it's full-sized. Unlike, yung sa kotse ko, Steelies na space saver. Ito, naman, full-size naman siya. Hindi nga lang Mags, pero at least, full-size pa rin. So, hindi medyo nakatabing yung kotse mo pagka pinalit mo. And then, sa side profile, siya, yung itsura niya ngayon. Mas marami na siyang mga
character lines. Medyo may pamacho feel na siya talaga. At ang isang gusto ko rin dito is meron na siyang repeater signal lights sa side mirrors. Tapos, ang isa pang importante is meron siyang increase sa wheelbase compared sa mga previous generation. So, mas mahaba siya ng 70 millimeters. Syempre, the longer the wheelbase, mas comfortable siya sa ride. And kanina dinrive ko siya. Naalala ko kasi yung Wigo ko noon medyo talaga eh. Medyo matagtag talaga. Dito ramdam mo merong mga bumps to sa kalsada pero hindi na siya ganoon ka harsh. Okay, next silipin naman natin yung yung engine. Yan, so here's the engine. 1 liter pa rin siya, 998cc na 3 cylinders. Pero ang pinaka-difference niya dun sa mga previous version is VVTi na siya. Variable valve timing. So lower RPM, smaller valve opening. And then dun sa higher RPM, I think 3,500 RPM, bubukas na ng todo yung mga valve niya. So mas matipid na rin siya sa gas. Ang sabi dun sa napanood kong isang video nito, sa city, sa city, umabot siya ng 10 kilometers per liter. Yung sa version ko is around 8 kilometers per liter, 9 or 9. Tapos ang highway nila nitong version na to ay umabot na ng 29. Doon sa akin, yung version ko, 23.5. So medyo okay din yung increase niya. And yung power, hindi naman masyado nag-increase ang power. So currently, ito ay 66 horsepower, 89 Newton meters of torque. Yan, ganyan pa rin siya sobrang liit lang ng engine niya, no? Yan, front wheel drive. The battery still, ang cute ng battery, halos size siya na pwede na sa sa motor yata. And yun, ang isang point pala dito is Toyota Wigo siya dito sa Pilipinas. Pero ang totoong gumawa sa kanya is Daihatsu. Rebadged siya. Okay, so yun. Ito ang gusto ko sa Toyota, very easy to service. Pwede mag-DIY. Ito yung battery niya, daling tanggalin ng connections, daling palitan. Yung air filter niya, ito sobrang dali ring palitan. Yung coolant niya, yung wiper fluid and yung brake fluid. It's all here. Madali siyang i-access lahat. And may enough space for you to work on. So yun sa namimiss ko sa Toyota. Dati kasi naka-Vios ako. So, yun. So that's the engine. Okay, inside the Toyota Wigo, dito muna tayo sa driver door. Sa driver door, syempre andyan yung 4 na controls mo for power windows. Ito yung pang switch kung gusto mong nakalock yung mga power windows sa ibang bintana. And then, meron kang power retract na ng side mirrors. Bukod sa powered side mirrors na siya na adjustment, meron na rin siyang power retract. And then, dito sa steering wheel, meron ka ng ilang buttons dyan. You have your call, you have your voice command activation, tapos yung mode, tapos yung volume and yung pang-control ng music. Speaking of the music, dito sa infotainment niya, meron na siyang Apple CarPlay and Android Auto. Sa Android Auto, kailangan nakasaksak siya sa USB. Tapos meron ka rin ilang buttons dito sa screen. Yan. Yung display lang niya, syempre it's the entry level na Toyota. Don't expect na high definition yung screen. So actually kahit sa Vios ko before, di naman high definition yung screen niya eh. Pero it's at least touch screen radio na. Tapos may Bluetooth na rin siya, may
Yun, may Apple CarPlay and Android Auto. Isa pa palang magandang feature nito, no, bukod sa syempre touchscreen and all, meron na siyang reverse camera and sensors. Another thing, dito sa shifter pala, syempre may switch siya dito to release. Tapos, hindi mo rin siya pwedeng i-shift hanggat di ka nakatapak sa preno, unlike yung ibang sasakyan. Meron akong, yung isang kotse ko, tataka rin ako doon, Mercedes, pero pwede mo siyang ilagay from park to reverse nang hindi nakatapak sa preno, or neutral to drive, hindi rin nakatapak sa preno, or neutral to reverse. So ito, safety feature, very good. And then ito yung mga available sa shifter niya, syempre yung park, reverse, neutral, drive. And then CVT transmission na siya. And then this is, sabi nila is slope. Paki-correct na lang ako sa comments, no, kasi first time ko rin talaga na-review tong kotse. Slope daw ito, but somehow it works similarly to sport. So slope, bakit slope? Pagka matarik yung dadaanan mo para hindi ka mag-shift kagad ng gear, or mas matagal siya bago, alam mo yun, mag-next gear, technically next gear, dyan siya. Mas aggressive din yung acceleration niya. And then B, for brake assist, kapag steep slope, and then pababa, para ka lang naka-low gear, para engine brake. And yun, syempre, usually naman talaga pagka matarik talaga, naka-low gear ka lang, first or second lang. And then this one, this is a dash cam. Built-in na siya. Connect mo na lang siya sa cellphone mo, install ka ng application. Meron ka ng sariling dashcam, hindi mo na kailangan bumili. Yun. Mga magandang additional features ng current version ng or generation ng Toyota Wigo. And same story pa rin as same sa lahat ng Toyotas. Most actually is syempre plasticky. But you have more texture, like for example dito, iba na itsura niya. Ito medyo silver siya, na para siyang pinagmukhang aluminum. And then, the main thing about this is, it's more durable, of course. As all Toyotas are, and always will be, I think. Very durable ang interior siya. Ang another one is, dito may start-stop button. And then yung aircon niya, yung sa first gen ko kasi noon, DP heat pa. Dito digital na, tapos push buttons na rin. Ito yung para sa thermostat, if you want to turn on the compressor or not, max cool. And then this one, kung gusto mo i-recirculate yung hangin or hindi. Controls for your blower fan when you want to turn it off. Meron dito mga tatlong nakaabang na buttons. Tingin ko yan yung para sa defogger, pero sa coaching ko ay wala na siya. And then, balik tayo dito. You have, actually, ito isang bagay na wala dati sa sa version ko, traction control. Meron na siya dito. Standard na siya. Sa akin noon, wala pa eh. Ayan o. TRC off, traction control off. Ayan, so naka-on. For safety pa rin, syempre. Then of course, standard yung ABS sa sa kotse na to. Sa dashboard, you have your tachometer, you have your speedometer that goes all the way to 220 kilometers per hour. You have indicators like for example kapag naka-handbrake ka, hindi ka naka-seatbelt. Ito nga pala, nagbi-beep na rin siya kapag yung passenger mo sa harap ay hindi naka-seatbelt, hindi lang sa driver. And then you have your little trip computer screen. Yan, kita mo dyan kung ilan pa yung fuel mo, ano yung current na gear na nakaselect. Yan, tapos yung sa trip computer sa mini screen niya, kita mo na kung tulad niya, nakabukas yung trunk. Hindi ko pala siya naisarang maayos. Tapos, kita mo rin syempre kapag bukas ang pinto. Sara ko lang yung sa likod. Yan, so hindi nakita ngayon, sarado na yung sa likod. Tapos, yan, sarado na lahat. Tingnan natin nga kapag bukas yung sa likod na pinto. Ayun, kita mo rin kung sa likod din nakabukas o kung saan pintuan. Dito sa mini computer niya,
So, kita mo yung odometer, and then pwede mong palitan yung display, of course. So, trip A, dating ginagawa ko dyan sa trip A is, kapag gusto kong i-measure kung ilan na yung full tank ko, ilan na yung tinakbo ng full tank ko, tapos meron pa siyang trip B. Yung trip B naman, ginagamit ko siya before para i-track ko kung nakailang 1,000 kilometers na ako since nung last na maintenance, kung kailan ako last na nagpa-oil change. Then, you have your current na fuel consumption, kaya siya CFC, current fuel consumption, kilometers per liter. Tapos yung total average niya, mula nung nakuha ng kapatid ko to, 10.1 kilometers per liter. So, lagi yan nasa city. Madalas yan sa city. Tapos, Antipolo, makakit Antipolo. Tapos, minsan, nagtagaytay sila. Sama kami actually. Yan. So, 10.1 kilometers per liter. Tapos, yung current range ng tank. Currently, half yung tanke. 36 liters nga pala ang full tank nito. At since nasa 10.1 kilometers per liter, ang computation niya ay 167 kilometers pa ang remaining. Ito hindi ko alam to. Sabihan nyo na lang sa comments kung para saan yan. Okay. So, balik tayo dito. So, you have your hazard button sa gitna, sa tabi ng dalawang air vents, sa gitna rin. And then, you have a 12-volt socket. You have 2 bottle or cup holders dito sa baba. And then, you have another space here where you can place your phone. You have your handbrake, of course. Yung seats niya, alisin natin yung eco bag ko. Seats niya is fabric. May design siya na ganito, parang diamonds dito sa gitna. So far, it's been quite supportive. Siguro mas malambot sana, pero ano naman siya, very supportive. At saka mukhang yun, as usual sa Toyota, very durable. And then, you have your glove box. Yan, nandiyan yung kanyang owner's manual. Siyempre, hindi siya yung soft open or soft close. And then, sa passenger door and sa driver door, you have your own bottle holder and a little bit of space sa door pocket. And then, dito yung ihilaan mo sa kanya para sasara mo na yung pinto. Yan. Same lang with the other side. Dito naman sa rear view mirror niya, may switch siya para anti-glare. And then, you have your visors. Ito, wala siyang vanity mirror. Tingnan natin sa kabila. Yan. Sa kabila may vanity mirror. Yung driver, wala. Yan. And then, you have 3 panic handles. Meron sa passengers lang. Kay driver, wala. And then, isang rin, sa Wigo na to, na latest version, nakahiwalay na yung headrest niya. Adjustable na. Yung first gen, hindi pa eh. So, punta naman tayo sa rear seats. Okay, sa rear seats, kapag yung driving position ko, medyo maluwag sa likod. Siguro around 14 inches of legroom. Siyempre, hindi naman ako masyadong nakaatras ang upuan. Pero, isang naalala ko talaga sa Wigo is maluwag talaga ang legroom niya sa likod. Para sa size niya, very spacious. Tapos try natin kung nakatodong atras naman yung. Tapos yan, tingnan natin. Ito nakatodong atras na yung upuan sa harap. Kapag medyo matangkad yung driver. Yan. So you still have around 8 or 9 inches of legroom. Dito tayo sa likod. Sa each door has its own bottle holder. Wala masyadong nangyayari dito. Okay? Meron another cup holder or bottle holder dito. May space dito, hindi siya yung buong ganyan. Para kung halimbawa mag-move ka, at least may space yung paa mo. Hindi tulad sa iba na talagang sisiksik mo pa. And then, the seats, as usual, are quite stiff. Very supportive naman yung likod. Pero medyo upright yung sandalan. Pero yan. Tapos yung headrest are adjustable. And then you have individual
seat belts for 3 passengers. Although, sa tingin ko, dalawang ako, okay lang. Pero hindi ako kalakihan. Pero pag tatlo na ako dito, medyo masikip na. So what more kung medyo bigger passengers. Pinaka-comfortable talaga para dito is 2 passengers sa likod. 3 would be a bit cramped. Pero yun, spacious naman when it comes to legroom. Yung headroom niya, tingin ko medyo mababa siya, no? Kapag yung height siguro ni Kuya Sai or another taller person, medyo malapit na yung headroom. May like yung ulo niya sa headline. Tapos yun, power windows, door latch. Yun. Tapos yun ang tunog, ganoon na pala ang tunog ng ano niya, ng mga bagong kotse. Pag sinara yung pintuan. Ang isang gusto ko rin talaga sa Wigo, aside sa headlight, sa liwanag ng headlight, is yung aircon. Andito ako sa likod. Yung aircon is level 3 dun sa nakikita ko ngayon sa display. Pero ang lakas ng hangin niya dito, bukod dun, ang lamig. Dun sa Vios ko, kailangan medyo malakas yung aircon mo. Kumbaga parang nasa 75% kasi number 3 yung aircon mo sa Vios para talagang umabot sa likod. Tapos yung lamig, since marami kasi yung ginawang modification dun sa Vios ko. Medyo malamig naman siya. Pero mostly pa rin sa pagkakaalala ko is hindi sobrang lamig. Unlike dito na malamig siya talaga. Tapos sa lighting, yun, ito pa rin, nasa gitna. Yan, kamukha nung sa ano namin dati. Sa Corolla small body. Tawig pa rin yung ano niya, yung ilaw niya. Naging standard na ni Toyota talaga to. Okay, so that's about it. These are features ni Toyota Wigo. And of course, since this is an economy car, you can't really expect much features or gadgets and stuff. Yung seats are manually adjusted. Tapos yan, may mga missing features dun sa aircon niya, dun sa mga controls. But if you want a very reliable car and something na very fuel efficient or economical, and you're on a budget, and I think the Toyota Wigo is still a very, very good choice. And not to mention, nakalimutan ko, no, may airbags na rin siya on driver and passenger side sa harap. Tapos, sa napansin ko, yun nga, medyo mas comfortable na rin siya compared sa previous generation. And VH, medyo dinig mo yung engine, especially kapag nasa 2,500 RPM and up ka na. Lalo na kapag paakit ka ng, for example, Antipolo or basta paakit yung kalsada, medyo maririnig mo talaga yung engine. Yung ride niya is medyo mas malambot na, pero kapag siguro standard na 36 PSI, medyo matigas. Kasi ito alam ko, nilalagay ng kapatid ko is around 30-32 PSI lang. Para medyo softer ride. Pero overall, for someone na gahanap ng first car and yung affordable and reliable, siguradong hindi ka bibiguin for the next 7-8 years. Wala kang any major issues, normal lang na PMS. Ito sigurado ko, Toyota Wigo is one of the best choices that you can have. Yun, and as always, thank you for watching. Please like, share, comment, and subscribe. Thank you ulit, Bu, sa pagpapahiram nitong kotse para ma-videohan. And I hope na may matulungan itong video na to at I hope you enjoyed watching. I'll be posting other videos soon. So yun. Thank you very much. God bless. See you next time.